Hi! Good morning mga ka-fam. For today, medyo sinipag ako ngayon na mag-vlog. Kasi medyo tapos na yung mga pagawain namin doon sa loob ng aming bahay. Yung aming indoor works. Isa na lang natitira doon yung sa guest room na lalagyan ng aircon. So yun, another parena tibag yun. Pero sa ngayon, hindi pa namin siya pinagagawa dahil ang gagawa nun yung aming contractor nagagawa ng aming bakod. So i-share ko lang ano ba yung mga outdoor works na nakapending. Ibig sabihin ano yung mga outdoor works na naka-line up sa aming susunod na mga activities dito sa aming forever home. Ayan, Diyos ko, kawawa naman, nagkakanamatay na. Ang halaman na yan, may solar panel, di ba? Kasi sa likod nilalagyan ko yan ng ilaw eh. Ayan, para sa gabi, effect lang. Yung ilaw, yung halaman, yung bush niya. Wala na siya sa forma, oh. Kawawa naman. Pero badas naman kasi dito nag-uulan, kaya kahit pa paano nadidiligan siya. Pero, ayan, mula nung umalis si Mercy at saka si Irene, ang sisipag tuwing umaga, nagbubunot ng damo, dinamo na. So, meron na akong kausap dyan, si Benzonite, na magla-landscape nito. Maliit lang naman yan. At saka ito. Yan. Para ma-maintain yung ganda niya, dadagdagan nila, pagagandahin nila yan. Yan. Yung areas na yan. Kasama to. Yan. Kasama nila yan. Hanggang dun. Gagawin na yan puno ng grass na frog grass daw eh. Para madali siyang i-maintain. Tapos ito, yan. Para pleasant siya sa mata since hindi kami magpapagate. Bakit? Ikutin natin yung ating bakuran. So kahapon nagpunta rito yung mga engineers ng aming subdivision para ilagay na yung markings na yan para sa ating pagpapabakod. Ito nga palang pagpapabakod namin. Originally, nabigyan kami ng permit for fencing kasi fencing siya. Pero ayaw kami proceed ng aming subdivision kasi dapat building permit. So, ngayon pala, marami, kaya natagalan to. May mga sinabit pa kami na blueprint, layouts ng property. So, doon sa sinabit namin, since meron siya talagang gagawing parang extension dito. So, kailangan building permit. Kasi kung fencing lang, as in fence lang talaga, since magpapa-enclose kami sa area na yan, so building permit. So yun na lang naman yung hinihintay para makaproceed na. So ayan yung pangalawang markings niya. Para doon sa alam ni contractor hanggang saan yung ating property line. Pina-markings na. So ayan. Ito yung susunod. So apat siya. Ang sabi 12.9. Yung likod 12.9 yung harap. Pero yung tagiliran 12.11, medyo mahaba. Ayan. So, yan yung aming area na kakainin. So, ngayon, temporarily, syempre, dahil wala naman bakod pa at wala pang bubong, ayan, tiis-tiis muna sa ating mga kalat dito sa garahe. Nilagay ko muna yung pag magsasampay, syempre, no choice tayo. Baka biglang umulan. Ayan, nandyan muna sila. Tapos, ayun. Yung aming, tawag dito, city golf cart. Oo, yung e-bike yan, e-bike. So, may vlog ako niyan. Susunod natin. May vlog ako niyan. Ewan ko lang kung ano mauna ko yan o yung ating ginagawa ko na markings. Ito na. Ayan.
So kasi, kaya ang plan namin dito, hindi ko siya papagitan sa harap. Open lang yung gate. Dito mag-start yung aming grills ng gate. Yan. Saan ba? Yan. Dito. Straight siya. Ganyan. Top to bottom. Since dito, enclosed yan. As in talagang may bubong siya nang magmumukha siyang dirty kitchen, pero wala akong planong i-dirty kitchen yun. As in, multipurpose lang siya para free lang yun, freeway lang, pwedeng gawin kahit na ano. Kasi since may dirty kitchen naman sa loob, tas tatatlo lang naman kami, so wala masyadong nagkakalat. So ito, tiles, yan. Ito, tiles natin, yan, diretso dito, yan, para wala nang ganyan, mabuhangin. Naku, yan ang problema kapag hanggat wala ka pang tawag dito, bakod o hindi pa gan malinis yung paligid mo. Kahit na anong linis mo minsan na ipapasok yung sinelas o meron ka pang residue sa ilalim ng mga pinag-apakan mo, pumapasok sa loob ng bahay. Kaya mayat maya talagang samsam ka, linis ka. Kaya ayan, na-excite na kami na mabakuran na yan. Yung haba na yan, puro yan tiles. Pero dito, sa area na to, mababa lang yung aming magiging gate yata. Somewhere there ba o dito? Dito yata. Parang 5 lang. Mabababa lang kasi yung magiging bakod dito eh. So dito, meron din naman siyang bubong pero hindi na siya enclosed. Diyan. Ang enclosure noon, hindi kasi pwede i-enclose pala lahat. Ako nga kung pwede, i-close ko sana, pero hindi sila pumayag. So hanggang dito lang sa markings na yan. Tapos diretso dun sa garahe. Pagdating dito, half na lang. Parang half or basta hindi totally magiging enclosed doon sa bakod. Yan. May bubong pa rin naman. Pero meron siyang open space all throughout palabas dun. Yan. So, yun yung aming mga susunod na pagawain. At least dito na sa labas. Sarado na lang ng pinto. Dahil syempre, pag naghukay ng simento, makaalikabok na naman, papasok na naman sa loob ng bahay. Alam niyo naman ng lola nyo, asthmatic. So, prepare tayo. So, ayan. Tapos, pagdating pala dito, hanggang dito lang din yung aming gate pala. Yan. Close din yan. May gate siya. So, ang bali ang gate, dalawa. Isa sa magkabilang tagiliran. Tapos, since multipurpose nga ito, yung parang yung e-bike namin, pwede na dito since may bubong din naman siya kahit kalahati. Tapos may trapal naman yun. So, kasyang-kasya siya dito. Move in, move out na lang siya. Ayan. Tapos yung mga sinampay, pwede na dun sa likod na hindi nakikita. Move in, move out naman ang paggagawa ko. Hindi ako magpapapermanente para talagang lang siya. Multipurpose lang. Pag may visitor, ganyan, pwede na silang nasa outdoor para at least fresh air. So, yun. Tapos yung dito sa likod, share ko na lang din po. Since wala nga ditong gate. Yan, 'di ba? I mean, wala ritong hindi siya enclosed. Itong area na 'to. Pasok pa din yung ang hangin dito sa aming lanay. Ayun. So, para kahit papano may nakikita pa rin si Baneng. Ayan, nakita ba? Maghapon yan, tingin-tingin sila dyan. Baneng, o ayan na naman, 'di ba? Oh. Ayan. So, ayun na lang po muna. Susunod ulit. Salamat. At kung bago ka pa lang sa aming mga channel, mga ka-fam, please do like, share, and subscribe to our channel. And tingnan pa natin kung ano pa ang kaya naming i-share. Marami pong salamat ulit. Bye-bye.